umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay ika-4 na linggo ng Kwaresma. Ang mamumuna sa aking pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Gerald Reyes, kasama si Reverendo Padre Nani Panya. Magsitayo po tayo. Ngayon ay ika-4 na linggo ng Kwaresma. Ang mamumuna sa aking pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Gerald Reyes, kasama si Reverendo Padre Nani Panya. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Si Satanas ay ahas, at ang kamantal niya ay nag-uumpisa sa isip, at hindi siya isang panaginip. Upang tayo maging karapat-dapat kumanap sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo nito, ating gulitin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala upang ingat ng kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Huda at ang mga saserdote at ang mga mamamayan. Nakigaya sila sa nakariling-maring na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalaga nila sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila
ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang buot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak nila ang muog ng Jerusalem at ang malalaking usad. Ang mahahalagang ari-arian doon ay tinupok at anupat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa matalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Doon ay inalipid sila ng hari at ang kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persia. Sa gayon natupad ang hula ni Jeremias na ang lupain ay nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkal. Upang matupad ang salita nila, ito ay sa pamamagitan ni Jeremias, tinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persia. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng hari ng Ciro ng Persia. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya ako na magtayo para sa Kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinapahintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami roon ay nakaupong tumatagi sa tuwida. Ang iniwan namin Siyon ay aming maalaala sa sanga ng mga kahoy sa tibi ng ilog nila. Isinabit namin doon yung dala naming ulira. Sila ng matamis naming tinig tungkol sa Siyon, iyong paksa niyong nais nilang awit. Samantalang bihag kami nagigibang bayan noon. Ayaw ko nang ang lira ko ay hawakan pa at tutugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasabitin sa isip
ko at alaala. Ikaw ay ganap na limutin kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuukol niya sa atin. Tayo ay binuhay niya kay Kristo kahit noon tayo ay mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Tayo ay muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob at sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa pamamagitan ng iyong pananalig kay Kristo, ang kaligtasan nito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya ang walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo ay kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon at panguna. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Kanyang anak ay binigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na naman ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinahatulan ng parusahan
ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsinupo tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan na, nung itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din kailangan itaas ang anak ng tao. Kung inyong bubunitain, ito yung kwento tungkol dun sa pagtuklaw ng maraming mga ahas sa disyerto, dun sa mga Israelitang nagkulang sa pananampalataya. At para sila ay humilong ng buhay, gumawa ng imahe ng ahas na itinaas ni Moises at kung sinong tumitig doon ay gagaling. Ngayon, tingnan natin bakit nga ba naging ganyan ang ating mga sagisag. Kadalasan sasabihin natin ito ay sagisag ng kasalanan. Si Kristo, ganun din ang nangyari sa Kanya. Wala siyang kasalanan, pero siya ang nagsilbing umako dun sa kasalanan upang tayo iligtas. Pinako siya sa krus. Kaya kung paano itinaas yung ahas na yun, ganoon na rin ang pagkakataas kay Jesus. Pero yung ahas na yan ay sagisag din ni Satanas. At ang pagkaalam natin, ano ba ang ginagawa ng ahas? Di ba ito ay lumilingkis? Pumapalupot. Ganyan din ang tukso. Hindi mo sasabihin yung tukso malapit sa iyo. Hindi mo rin sasabihin, ay, ito ni Father yung tukso nakadikit na sa akin. Hindi. Yan ay pumapalupot at bumabalot. At higit pa, andito yan sa loob ng ating isip at damdamin. Yung mga masasamang pagnanasa. Ano pang ginagawa ng ahas? Nanunuklaw. Inuudyok tayo kasi na bumigay dun sa tukso na yun. At pag bumigay ka dun sa tukso, pumayag ka ng matuklaw ka ng ahas na yan. Yan ang ginagawa ng kasalanan. Hindi ba? Pag natuklaw ka, yung lason unti-unting pumapatay sa iyo. Hindi lang sa iyong kaluluwa, kundi pati na sa lahat ng kabutihan na pwede mong gawin. Ngayon, ano ang pangontra sa kamandag ni Satanas? Ang krus. Ang krus, huwag natin tingnan bilang paghihirap. Ang krus, higit pa sa anumang bagay ay pag-ibig. Yun ang sinasagisag ng krus. Hindi paghihirap. Kasama na yun, pero hindi yun yung mahalaga eh. Ang mahalaga lang yung pag-ibig. Dahil tumatanggap ka ng kamandag na pumapatay sa iba. Yun ang ginawa ni Kristo. Inako niya yung kaparusahan para sa kasalanan. At ano yung kaparusahan? Kamatayan. Parang kamandag din, hindi ba? Yung kamandag ng kasalanan, si Kristo ang umako. Yan ang pag-ibig. Handang magsakripisyo. Kaya makikita natin ang resulta, kaligtasan. At ang aral natin, ang pag-ibig, hindi lang basta lunas. Ito ay lumiligtas. Kaya kung titingnan natin yung halimbawa niya, ni Kristo, kung ikaw, kung ako ay nagkasala, anong dapat natin gawin? Ialay mo sa Diyos ang iyong mga kasalanan. Ha, Father, pwede ba yun?
Hindi ba dapat ang iaalay natin sa Diyos yung mga mabubuting bagay lang? Hindi. Ialay natin ang ating kasalanan. Bakit? Upang ang mga ito'y patawaran. At dahil tayo'y mahal niya, hindi niya tayo pwedeng tanggihan. Lahat tayo pwedeng patawarin. Ngayon, ano yung hamon sa ating lahat? Pag ang kapwa mo nagkasala sa iyo, yan ang krus mo. Hindi ba ang hirap nun? Kapwa mo, sisiraan ka, at sisirain din ang iyong buhay. Pero hindi ka lalaban, tatanggapin mo yan. Yan ang krus mo. Kaya ang dapat gawin, dapat magpatawad kung nais mong magmahal ng sagad-sagad. Dapat magpatawad kung nais mong magmahal ng sagad-sagad. At kung magawa mo yan, ang kamandag ni Satanas, binigyan mo ng lunas. Yan lang naman ang tanging panlaban natin. Pag-ibig. At wala nang iba. Kaya tandaan, ang pag-ibig, hindi lang lunas. Ito'y lumiligtas. At yan ang ating pangontra sa kamandag ni Satanas. Amen. Bago magtapos ang misa, mananawagan po si Father Manny Ocaña mula sa Leyte para sa kanilang nasalandang mission site. Isama din natin ang kanyang komunidad sa ating mga panalangin. Magsitayo po tayo para sa pagpapahayag ng pananampalataya.
nananalig sa kanyang mahabaging pagmamahal. Manalangin tayo at ating pong itugon sa bawat petisyon. Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, tingin mo kami. Para sa simbahan, panlahat, at sa lahat ng taong may mabubuting kalooban, nawala di sila maging maagap sa pagtugon sa panawagan para sa mga nagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng ating mga pinunong espiritual, mga propeta ng Diyos sa ating paligid, nawa dinggin ng lahat ng Kristiyano ang kanilang panawagan para sa lalo pang dakilang katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa lahat ng magulang at mga guro, nawa magtagumpay sila sa pagpapatnubay sa kanilang mga anak at estudyante para sa kahalagahan ng pagmamahal ng Diyos at tugunan ito ng katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa lahat ng sagusot ng kanilang masamang ugali, nawa makatagpo sila sa kanilang halimbawa ng mga santo ng kanilang kailangang pagpasigla at pagkakalaga sa anumang nakakapagpigil sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa mga may sakit, walang tirahan at walang hanap buhay, nawa ang pagkakiisa ng Kristiyanong pamayanan ay maging para sa kanila isang kasangkapan ng dakilang kalinga ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Tahimik nating italangin ang ating sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Diyos ng kabanalan at habag, tulungan mo kaming labanan ang kamanda ni Satanas. Halinaway gamitin namin ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa upang maging lunas na nagliligtas. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo. Amen, Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. All I
salita ng Diyos ang makapangyarihan. Pagkaginawa ng Panginoon ang pagkahay sa iyong mga kamay, sa kapulayan niya at karamatan, sa ating kapakinabangan at sa buong sabayan ng Panginoon. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa nito para sa amin ang kaligtasan ng tanan. Lahat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Dirasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga mga kapatid, ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpa ang kinamihas ng pagsalungat sa pananakutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugan at ang pagpapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiyawig ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo po tayo. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Kuskusino kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Luis Antonio naming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawalo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaysa ng mga Birhen Maria na ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng imanang na aming Panginoong Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos, amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na turo at utos ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayan natin ang lakas loob. Somebody
kalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan at makailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng pagkakaisa at kapayapaan ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa may Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tinawag sa kanyang bigay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Muli sa isang salita lamang ay gagawin ako. Para sa kaayusan ng komunyon, sisimulan natin ang pagbigay ng komunyon sa mga nakaupo sa unang hari ng upuan at sunod-sunod na hanggang sa ulihan. Nakaupo, nakatayo man tayo yung mga ushers na gagawin sa atin. Sa mga hindi nakasunod sa dress code, yung mga shawls ko na ipahihirap at ibalik na lamang po sa mga ushers pagkatapos tumanggap ng komunyon. Salamat po.
Magsiluhod po ang lahat at ating masilin ang Horatio Imperata para sa kapayapaan. Panginoon ng kapayapaan, kami dumudulog sa iyo sa aming pangangailangan sa gitna ng kapanirang kapangyarihan ng kahasan at terorismo. Itulot mo na ang aming mga pamayanan ay maging kanlungan ng kabutihan, katarungan, katotohanan, pag-ibig at kapayapaan. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang na itaguyod ng pagkakasundo at kapayapaan. Kung sa aming marahas na ugalian, magkapit-bisig nawa kami para sa kapayapaan bilang magkakapatid. Kung sa aming kasaganahan at kalabisan, magkaroon nawa ng payak na pamumuhay at pagbabahanginan. Kung sa aming kahirapan at pagdarahog, magkaroon nawa ng marangal na pamumuhay at pagsisikap tungo sa makatarungang panuntunan. Kung sa aming kasinungalingan at pagkukunwari, palayain nawa kami ng iyong katotohanan. Kung sa aming paghiganti, magkaroon nawa ng paghilom at pagkapatawad. Tulungan nawa kami magtalaga ng sarili sa mabuting balita ng kapayapaan. Ipagkaloob sa amin ang espiritu ng paggalang, awa at pagmamalasakit. At ibulot ang pagsibol ng kapayapaan at pagkakasundo ng lahat, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, ina ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis de Manila, San Pedro Calungsod, Beato Jose de Manila, ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na manibig. Lahat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tuloy po namin hinihiling ang inyong pansin. Ang free clinic ministry ng SSI na naghahanap ng mga doktor, nurses at dentista para sa lingguhang gamutan na ginaganap tuwing Lunes ng umaga mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa mga nais mag-volunteer, bumisita lamang po sa SSI office para sa karagdagang detalye. Magsiupo po muna tayo para pakinggan ang mensahe ni Reverendo Padre Manny Macari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, Father Greg, for sa pakikipagkaisa sa aming mission station of Our Lady of Mount Carmel sa Barangay Kabakungan, Lagay. And allow me to introduce myself. Ako po ay si Father Manuel Ocani, a diocesan priest at the Diocese of Palo in Leyte. And as I mentioned, presently assigned to the mission station of Our Lady of Mount Carmel sa Barangay Kabakungan, Dulag, Leyte. Hindi pa ito parokya, pinaghahanda pa lamang maging parish in the near future. And that's why sa mission station, our pastoral concerns are simply greater. Not to mention, yung aming mission church ay sinalanta ni Bagyo Yolanda. It is now a roofless church. And that is why we have been misplaced to our Mission Pastoral Center para sa aming liturgical celebrations at the moment and temporarily. We believe that the church is a place of an encounter with our Lord. And that is why, like the exiled Jews and as a survivor, we beg to pray by saying, how can we pray? Or rather, how can we sing our song to our gracious God in these physical conditions of our mission church? Kaya kami po ay, we are making this appeal in behalf of our mission station of Our Lady of Mount Carmel. Whatever help you would extend to us sa aming nag-uumpisang mission station.
This gesture of generosity ay taos pusong pinasasalamatan. This really makes the church as a communion, as the late Holy Father, who is now Saint John Paul II, and mentioned that the church is the communion, and this has been expressed by St. Paul in his letter to the Corinthians na sinasabi, when a part of this body is in pain, the whole body suffers. When a part of this body is given honor, the whole body rejoices. Tayo talaga ay nagkakaisa, isang katawan ni Kristo. Walang magtutulungan kung hindi tayo lang. Hindi ako pupunta sa Iglesia ni Cristo or to the Mormons to ask help from them. So this concrete communion ay taos pinapasalamatan and be assured of our prayers galing sa aming mission station of Our Lady of Mount Carmel sa Barangay Kabagungan, Dulat, Leyte. Maraming salamat po and God bless you always. Meron po kaming donation boxes sa interest po sa ating shrine. You can extend your help dito sa donation boxes. Maraming salamat and God bless you all. At magtiwala ka, Father Manny, na patuloy din namin itong iaalay sa Panginoon ang mga panalangin para sa inyong komunidad. Salamat po tayo. Yan po ngayon ang aral natin ngayong araw na ito. Pag-ibig, pagmamahal, charity. Ibigay natin ang mga kayanan natin na tulong sa isa't isa. Pero higit sa lahat, andun dapat yung pagpapatawad. Diba? Ang hirap magmahal dahil kailangan ka rin magpatawad. Pero wala tayong magagawa. Yun ang ginawa ni Kristo, kaya siya pinago sa krus. Galahin natin siya. Kahit gano'n makapait ang laso na yan, alam natin hindi tayo basta-basta mamamatay dahil meron tayong pakontra. Ang pag-ibig, hindi lang lunas, ito rin ay lumiligtas. Yan ang pakontra natin sa kamandang ni Satanas. Sumayo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. May pagdiunan natin ang banal na Eucharistia, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng muling nabuhay ni Jesu Cristo. Salamat sa Diyos.